Ayan. So, magandang gabi mga Q. Welcome po dito sa aking YouTube channel, Software TV. Ayan. So, kamusta po yung lahat? So, kanina mga Q, sa aking Facebook page ay meron akong na-post na maikling video lang naman yun mga Q. Siguro nasa ano lang naman siya, mahigit 1 minute na video mga Q. Yun po ay pasasalamat ko po dito po sa mga voluntary square natin, yung mga naghahanap po dito kay Joros Flores. Ayan. So, meron akong upload dyan kanina sa YouTube. Ayan, yung mga nagre-rescue mga Q na tuloy-tuloy pa rin yung kanila paghahanap. So, naisipan ko magpasalamat sa kanila, mga Q. At ngayon po, nasa 2 hours pa lang po siyang naka-upload at marami na po siyang views, nasa kulang-kulang 15,000 na po. Ayan, at marami na rin pong nag-share. At syempre yung comment, mga Q, mga nagtatanong kung kamusta na, kung nakikita na daw si Joros, ano nang update dito kay Joros. So, hindi ko na screenshot mga Q kasi hindi ko na po i-edit tong video na to, mga Q. So, puntahan nyo na lang yung Facebook page ko, mga Q. Ayan. So, marami nagtatanong. Ayan. Marami po talagang nakaantabay, mga Q. Marami pong naghihintay ng update dito po kay Joros Flores. So, syempre, mga Q, naging responsibilidad ko na rin kayo na naka-follow dito at nag-aabang sa update po dito kay Joros Flores. So, sa ngayon mga Q, until now po, ngayon po yung ika-day 23 ng pagkawala po ni Joros Flores ay wala pa rin po. Hindi pa rin po siya nakikita, mga Q. So, maraming lumalabas ngayon sa social media na wag muna kayo basta-bastang maniniwala, mga Q. So, may mga content creator ngayon na gumagawa ng kwento, haka-haka dito po kay Joros Flores. Meron akong nakita, gumawa siya ng content, ang sabi niya, Joros Flores, nasa kubo-kubo, ayan, kinuha ng matandang babae. Ngayon, mayroon naman ako nakita mga screenshot, mga Q, na si Joros Flores daw ay nakita ng isang manong at nandun daw sa bahay niya, hindi daw maalala yung sarili niya, parang ganun. So, ganyan yung mga tsuri na lumalabas ngayon, mga Q, yung mga haka-haka. At please lang mga Q, wag muna kayong maniniwala sa mga ganun. Kasi wala pong matibay na impormasyon about dun, mga Q. Yan po ay maituturing po nating fake news habang wala pang official statement na lumalabas. So dito po sa YouTube channel na to ay bibigyan ko kayo ng tamang update, yung sakto, yung hindi haka-haka, yung hindi fake news. Yan kasi po ako po is Aklanong Vlogger. So alam naman natin yung mga gumagawa na yan ng kwento. Siguro matapang yung loob nila na gumawa ng haka-haka, mga kwento dito po sa pagkawala ni Joros Flores ay hindi naman sila taga-Aklan. Yan, at tago naman talaga yung identity nila sa channel nila. So, yung iba nga, wala talaga akong makitang details about sa kanila. So, kwento lang talaga yung ginagawa nila. Yung iba, kahit boses nila, iniiba nila. Yan, halata talaga na nagtatago talaga sila. Yan, at ang hangarin lang talaga nila ay makapanloko ng mga taong naghihintay ng update dito po sa pagkawala ni Joros Flores. So, mas mabuti mga Q na i-report nyo na lang muna. Kasi hindi na mapagsabihan yung mga ganyang ano eh. Kasi ilang beses na rin nagsabi kahit yung Banga Police Station na itigil na muna yung mga fake news na yan. Kasi may kaagipat po yan na kaso pag napatunayan na naglalabas ka ng fake news. Pero hindi pa rin. Yan, hindi talaga sila mapipigilan, mga Q. Yan, so wala na talagang gamot yan. Hindi na talaga sila mapipigilan. Kaya yung tanging magagawa na lang talaga natin dyan ay i-report. Ayan, i-report na lang yung mga account na yan. Kung sama-sama kayo magre-report, mga Q. Yan, sa YouTube kahit 100 lang kayong mag-report, pwede nang matanggal yung kanyang account, yung kanyang channel. Pwede na yang ma-take down, mga Q, 100 to 200 na mag-report. Pwede na yung mga Facebook, ayan. So, i-report na lang. Yan na lang talaga yung tanging magagawa natin diyan. Kasi hindi na talaga yan mapipigilan eh. Yan. So, yun mga Q, dito lang po kayo sa mga Aklanon vloggers lang po muna kayo mag-abang ng update sa mga radio station ng Kalibo. Yan, yung
Barangay Areo 92.9 Kalibo. Search mo ninyo Bombo Radyo Kalibo, mga ganyang radyo, mga kayo, mga ganyang channel ng radyo. So sa kanila po kayo maghintay ng update kung gusto niyo talaga yung totoong update. Yan, wag muna kayo basta-basta maniniwala dito sa mga content creator na to, na hangad lang yan talaga yung views. Yan, kitang-kita na kaagad sa thumbnail, sa caption. So sa ngayon mga kayo, ang masasabi ko lang po sa inyo, yung paghahanap kay Joros Flores ay ika-day 23 na po ngayon. And until now, ay hindi pa rin po siya nakikita. Hindi pa rin po siya nakikita. Yan, at hindi pa alam kung saan siya hanapin. Hindi pa alam kung anong talaga yung totoong nangyari, mga Q. Kaya iwas muna tayo sa mga haka-haka. At higit sa lahat mga Q, yung mga komento ninyo about sa mga kasamahan ni Joros Flores na tuloy-tuloy pa rin. Yan, hindi pa rin kayo nagsasawa sa kakabintang dito po sa mga kasamahan ni Joros Flores, ay please lang po, itigil na po muna natin. Itigil na po muna natin. Kasi, ano po yan napaka-stressful niyan para dun sa mga bata. Nasa murang edad pa po sila. Yan, hindi pa nila kayang mag-adjust, hindi pa nila kayang mag-adjust mga Q sa ano na yan, sa mga sinasabi ng tao. Mga Q, kaya itigil muna natin. Hindi pa nila kayang tanggapin yan, mga Q. Kumbaga, nasa murang edad pa lang sila. Kaya please lang sa mga ano dyan, sa mga basher, tigil nyo na muna. Tigil nyo na muna yung pangbabash, di ba? Kasi wala pong magandang maidudulot yan. Yan. Hindi natin alam yung trauma na nararanasan nila ngayon. Siyempre, kung tayo nga, i-bash tayo, siyempre nakakaramdam tayo ng parang kakaiba, kinakabahan tayo, stress tayo, ganyan. O, di ba? Ganon din yung mga bata. Lalong-lalo na, napakasensitibo ng kaso. Di ba? Hindi biro. Hindi yan biro, mga Q. Kaya iwas-iwas muna tayo. So, yun mga Q. Until now, wala pa rin. Tabang lang po muna kayo sa mga totoong update dito po sa pagkawala ni Joros Flores. Dahil ako po ay gagawin ko po yung lahat na abot ng aking makakaya para makapagbigay po ako ng tamang impormasyon po sa inyong lahat. Ayan. So, dahil ako po ay isa po akong aklanon vlogger, ayan, na naghahangad din po talaga na mahanap na rin yung binata na si Joros Flores. Makabalik na rin kasi sobrang awang-awa na rin po ako sa magulang talaga ni Joros Flores. Kapag nakikita ko po lalong-lalo yung nanay niya, na parang naano talaga yung dibdib ko, Mario. Parang nagtitiri-ay ka nga, parang sobrang awang-awa ka. Yung parang pinipisil yung dibdib mo sa awa. Kasi ako talaga maawain talaga ako. Yan, mahina lang kasi ako, Maki. Kumbaga, pusong mamon din po ako. Kaya pag nakakakita po ako ng mga medyo nakakaawa na yan, mabilis po akong maapektuhan, Maki. So, lalong-lalo na sa isang magulang, siyempre, ikaw yung nagdala. 9 mong dinala sa tiyan mo, nalagaan mo, siyempre. At ngayon, hindi mo nakikita ng almost 23 days, Mayo. So, sobrang sakit nun para sa isang magulang, Mayo. Kaya kayo, hinihiling ko lang po sa inyo ay ipanalangin natin, sama natin palagi sa dasal natin, Mayo, na sana makita na at sana may hope, mayroong pag-asa. Yan, na isang beses uuwi yung bata sa kanila. Yan, yayakapin yung kanyang magulang. So, sana ganun yung mangyari, di ba? So, para maging masaya tayong lahat, mga Q. So, yun lang mga Q. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ipanalangin po natin palagi. Yan, sama natin sa dasal natin. Isingit lang po natin mga Q. Yan, wala namang mawawala. Pagdasal natin na Panginoon, ipakita niyo na po si Joros Flores sa kanyang mga magulang, sa mga taong nagmamahal sa kanya, sa mga taong naghahanap sa kanya. Yan, at syempre, ipagdasal din natin yung mga tumutulong dito, mga Q, lalong-lalo na yung mga dakilang rescuer natin na sobrang hangang-hanga talaga ako sa kanila, mga Q. Nakaka-proud. Yan, pag nakita ko yung ginawa kong video kanina, ako na nga yung gumawa nun, mga Q, pero parang iiyak ako, parang natitiri-ay ako, mga Q. Dahil sobrang proud na proud talaga ako sa kanila. Grabe yung hirap nila, mga Q. Grabe yung sakripisyo na ginagawa nila para lang mahanap si Joros Flores. Yung iba, wala na, tinanggal na yung takot. Yan, yung mga butas-butas, pinapasok na. Yan,
alam naman natin napakadelikado yan, mga Q, na anytime pwede ka ring maano dun sa ilalim. Pero sila mga Q, yan, buong tapang talaga nilang hinahanap, yan, sinisisid yung mga malalim na area mga Q para lang talaga makatulong dito po kay Joras Flores. Kaya nakaka-proud kung isa man po ako sa pamilya ng mga rescuer na yun mga Q ay mapaproud din po talaga ako ng sobra sa kanila. So para sa akin, sila po yung tunay na mga bayani ngayon natin mga Q. Yan, dahil buong tapang talaga, buong buo talaga yung tapang na pinapakita nila sa mga panahong to. Yan, na which is sobrang nakakagaan po yan sa pamilya Flores, mga Q, na makita yung mga tao hindi tumitigil. Yan, nandyan yung mga tao handang tumulong. Siyempre, mga pinakakagaan po yan ng pakiramdam. Yan. Parang kino-comfort sila sa pamamagitan ng pagtulong, 'di ba mga Q? So, parang tayo rin, 'di ba kung tayo, meron tayong problema, tapos merong dumadamay sa atin, gumagaan yung pakiramdam natin. Parang ganun din po yung nararamdaman ng pamilya Flores pag nakikita itong mga tao na itong tumutulong. Kaya isama din po natin sila sa panalangin mga Q. So, yun lang mga Q. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana ipakita na siya ng Panginoon sa atin. Dahil walang imposible sa Panginoon mga Q. So, sa magulang ni Joras Flores, kapit lang po. Ayan, huwag po kayong mag-alala kasi may awa yung Panginoon. Ibabalik niya at ibabalik si Joras Flores. Maraming salamat mga Q. God bless po sa inyong lahat.